Kapag pasado po sa interview, hindi pa po yun sigurado na makalis. Kumbaga, 50% pa lang po yung employer interview. Kumbaga, ayan mga idol, so welcome back dito no sa ating YouTube channel at dito sa ating Facebook page no. Ayan, so for today's video, sasagot tayo ulit ng mga comment no, yung mga direct nag-comment dun sa video natin. So sabi dito mga idol no, yung isang tanong dito, sabi, "Sir, kapag pasado po ba sa interview, sigurado na po ba na makaalis?" Ayan. Kapag pasado po sa interview, hindi pa po 'yun sigurado na makaalis. Kumbaga 50% pa lang po yung employer interview. Kumbaga kunyari may assurance ka na kay agency tapos kay employer na isa ka sa napili no na nakapasa sa employer interview. So 50% pa lang po 'yun. Bakit? Kasi yung 50% po mga idol is yung requirements. Sabihin natin, meron ka ng requirements, yung mga document or yung papers mo, kompleto na. Tapos yung pang-placement pay mo, meron ka na. So, napulfill mo na lahat yun, no? Pero yung isa pa mga idol na kailangan mong ipasa is medical result. Ayun. So, sa medical result mga idol, general medical po yun, no? Sa katawan natin, yung buong katawan natin, magpa-medical po tayo, no? Meron yung medical examination. So, kailangan ipasa po natin yun. Kailangan physically fit po tayo, no? Kaya nga, doon sa mga previous video natin, inuulit-ulit po natin doon, no? Na alagaan din po natin yung mga sarili natin, no? Hindi lang naman sa abroad, pati na rin dito sa local, no? Dapat alagaan natin kasi yun nga, pag sumabi tayo sa medical, kumbaga may sakit ka or ano pa yung iba doon na hindi kapit, wala, hindi ka kahit na pasado ka kay employer, hindi ka mabibigyan ng visa kasi kasama po yung medical sa requirements. So kailangan mo ipasa yung bukod sa employer interview doon kay agency at sa employer, kailangan mo rin ipasa yung medical tapos yung mga requirements. Pag na-fulfill mo lahat yan, ayun, pag nakapasa ka na sa medical, ipapasa mo yan kay agency. Si agency naman, ipo-forward yan doon kay employer sa ibang bansa. Pag na-forward yan doon, automatic yan, no? Magantay ka lang ng mga ilang araw, magkakaroon ka na ng working visa. So pag nagkaroon ka na ng working visa, so tandaan nyo to, no? Pag may working visa ka na, doon ka palang makakaalis or sigurado na kasi meron ka ng working visa meron ka ng client or sigurado na makapagtrabaho ka. Ayan. Ang isa pang tanong dito, magkano daw po ba talaga ang offer sa Dubai at ano-ano ba yung mga benefits? Ayan. Actually mga idol no, personally sa Abu Dhabi po ako na-assign. Pero yung ibang tropa, yung mga kasabay namin, napunta po sila ng Dubai. So yung sahod po na offer sa kanila doon sa Dubai bago sila dineploy is 2,400 dirham. Yun po yung offer doon. Sa amin kasi sa Abu Dhabi, 3,200 dirham. So doon po mga idol sa Dubai, ang tanong nyo, 2,400 dirham. Yung sa company po namin yun, no? Hindi ko alam sa iba kung ano yung offer. Pero mostly, same lang po naman yung mga offer. So bukod doon sa offer na 2,400 dirham, kasama po doon yung transportation, tsaka yung accommodation. Yung food allowance mga idol, hindi po siya libre kasi sinama na siya doon sa 2,400 dirham, yung food allowance. So, pero marami doon mga idol, no? Kunyari na-assign ka ng hotel, mostly yun naman, or office, mostly yun naman ng mga pwesto doon, no? Maraming nabibigay ng mga pagkain doon, yung mga kliyente doon, no? Or yung mga empleyado. Parang napansin ko, parang yun ang isa sa culture nila doon, no? Yung magbigay ng food. Ayan. So pwede mo naman tanggapin yun, hindi naman bawal yun. Nga yung mga tips no, hindi naman bawal yan. Nagiging bawal lang po kasi yan kapag ka nanghingi ka tapos nakarating doon kay employer mo. Yun ang bawal. Pero pag hindi naman, wala ang bawal doon. Pwede mong i-accept. Kasi mas gusto nga nila yung ina-accept mo kaysa yung tinatanggihan mo. Yung sahod doon sa Dubai mga idol, mostly 2,400 dirham, tapos yung benefits, transportation, tapos accommodation. So yung food, kasama na po yun sa 2,400 dirham. Pero marami pong mga pwesto doon na free food, tapos may mga nagbibigay rin po doon. So mura lang naman yung food doon mga idol, no? Tsaka mas maganda yung sarili mong luto. Pwede ka magluto doon. Magkakaroon ka ng idea pag nandun ka na. Ayan. So yung isa pa pong tanong dito, magkano daw po ba yung gagastusin? Ayan. So yung gagastusin mo dito mga idol, unang-una dyan, no, kay Silver Scale, based to, no, sa experience ko, yung gagastusin mo dyan, yung pang-medical. So magkano ba yung pang-medical? Dati, nasa 3,000 yun, no, Philippine money. Medical, 3,000.
Tapos yung requirements. Ang mahal dun sa requirements mga idol, yung apostille. Yung apostille kasi nag-rate yung dati ng 5,000 Philippine money. So may 8 na, no? Almost 8 na. Yung apostille na yon, yun na rin yung tawag nung dati, yung red ribbon. Pero yan naman mga idol, yung tatak nun, lifetime na yon, walang expiration yun. So yung gagastusin mo, medical, 3K, yung apostille, sa amin dati, 5K, tapos yung pang placement pay. So sa placement pay, hindi ko kayo mabigyan ng ano, kasi iba-iba po kasi yung placement pay. Sa amin dati, nasa 27,000, no, yung placement pay namin. So yun na yun, no, yung nagastos sa amin. Medical, apostille, tapos yung placement pay. Tapos yung mga lakad-lakad nyo pa, no, pamasahe. So ayun, I hope na nasagot yung mga ibang katanungan natin mga 5-9, no. Ayan. Thank you din sa support, no, dito sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Ayan, so that's all for today's video mga idol. See you in our next video.